So, hi all mga susmars, welcome back ulit sa ating YouTube channel. So, for today's video and content, another feedback, thoughts, and also comparison na naman tayo between these two Android phones. So, lately, ito yung parang nagiging matunog ngayong 2026, January 2026 kasi freshly released lang sila. So, freshly release lang sila, both of them, ngayong January. Kaya medyo madami talagang hindi makapag-decide kung anong bibili nila. Either this Android phone or this Android phone. And yes, I'm talking about the Poco M8 5G and the Xiaomi Redmi Note 15 5G. So, ano ba ang mas sulit sa kanilang dalawa? Ano bang mas worth it bilhin ngayong 2026? Ano bang pinagkaiba nila? Or sino ba ang mas advanced sa kanilang dalawa? And without further ado, let's go and proceed to the next video. So, yun na nga mga mare ko, no? Nag-decide ako ipag-compare itong dalawa. Kasi parang nung nakarang araw, ilang beses ko nang kinontent ito. Eh, napapansin ko na marami talagang halos bumibili ng Android phone ngayong January 2026. And to be specific, ngayong fresh start ng 2026, maraming hindi makapag-decide kung ano ba ang dapat nilang bilhin. Either Poco ba or itong Xiaomi. Well, to be honest, both of them sa both brand naman na to is fine for me or okay naman tong brand na to. Pero bago ang lahat, pang-compare muna natin yung kanilang specification. So sa screen naman tayo mag-start mga sismars. So si Poco M8 5G natin mga mare ko. Meron 6.77-inch Full HD Plus na merong AMOLED display. So this is also a punch hole mga mare ko. And pagdating naman sa Redmi, wala naman na halos pinagkaiba. Si Redmi natin meron 6.77 Full HD Plus AMOLED display na merong 120Hz refresh rate and kagandahan nito mga mare ko is naka-punch hole din. So screen pa lang yan ng display mga mare ko, pantay na kagad sila sa kanilang display. What more pa sa kanilang camera module na nakakatuwa kasi halos identical yung kanilang camera module mga sis-Mars. Hindi ko alam kung anong meron, pero nagulat ako nung na-realize ko lang siya actually kanina kasi naghahanap ako ng montage ko ng Poco M8 5G kasi nga I have another video which is a review also for this Android phone. And then sabi ko, bakit parang parehas sila? Kanina ko lang din na-realize. And then confirm ko lang kay G-Vlog, bakit parang parehas sila, love? Sabi niya, oo, parehas talaga sila. Tapos nagkataon pa na parehas pa yung color kung anong meron kami. Kaya sabi ko, buti na lang tinignan kong mabuti yung montage ko kanina and nakalagay doon, Xiaomi. Sabi ko, hala, bakit Xiaomi to? Tapos yun na, na-release ko. Parehas nga pala talaga sila ng camera module. So, nakakatuwa lang na parehas sila ng camera module. Ito ang ating Poco and also ng Xiaomi. So, sa chipset naman mga mare ko, both of them is Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. And pagdating naman sa OS, Android version 15 po sila parehas. And parehas din silang HyperOS 2. So, sa chipset, walang pinagkaiba mga mare ko. Magkakatalo lang talaga sila dito sa storage. Kasi sa storage natin, si Poco ay meron na pinakamababa nilang storage ay meron 256 GB of ROM at 8 GB of RAM. While si Xiaomi Redmi 5G natin, Xiaomi Redmi Note 15, ang haba, no? So, paikliin ko na lang, si Redmi Note 15 5G natin, mga mare ko, ay meron 6 GB of RAM with 128 GB of RAM. So, yun lang yung pinagkaiba nila. So, basically, parang nakita ko ata, si Poco ay meron two storage, which is meron silang 512. And then si Redmi Note 15, dalawa din naman ang storage niya, pero pinakamababa niya talaga is 6 GB of RAM with 128 GB of RAM. So, yun yung pinagkaiba nila na unang-unang napansin ko. Both of them is expandable naman pagdating sa storage, mga mare ko. Pero ito si Poco, parang nakalagay kasi sa website na binasa ko is expandable siya up to 2 TB of micro SD. While si Redmi naman natin is ang pinaka-maximum na expandable storage niya using the SD card is 1 TB. And yes, 5G na to, so wala kayong magiging problema dito mga mare ko. Mabilis naman itong connectivity nila.
Diyan na naman papasok yung katanungan na, ay wala kaming 5G sa lugar namin, Maring Ana, so hindi siya gagana. No po, hindi po porke sinabi natin na 5G siya, hindi na siya gagana sa inyo. So gagana pa rin naman siya sa lugar nyo. Meron lang specific place na meron talagang 5G version. Pero meron naman, kahit naman sa phone, alam ko, kasi even may Samsung, may option ka to set the connectivity into auto para pag for example lang na nasa lugar ka na hindi cover ng 5G, automatically mag 4G siya or LTE. Next naman mga Mariko is sa camera. Sa camera po ng Poco M8 natin mga Mariko, meron 50 megapixel at meron 2 megapixel secondary camera. While si ating Redmi Note 15 5G ay merong 108 megapixel at meron 8 megapixel ultra-wide. Video recording, both of them maximum resolution is 4K with 30 FPS. Sa selfie camera naman mga sis-Mars, pareha sila ng specification. So, meron tayong 20 megapixel selfie camera na meron 2.2 aperture. And video recording, maximum resolution using the selfie camera is 1080p with 60 FPS. So, na-try ko na din yung speaker nilang dalawa. So, both of them, maximum na percentage using the volume is 300%. Pero medyo nakakapaniwag kasi ngayon lang ako nakakita ng phone na ganun. Siguro si J-Vlog, yes, marami siyang nare-review na 300% yung kanyang maximum capacity ng volume. Parang weird naman nun. Kasi dati parang 100 lang okay na, 'di ba? Pero ito 300 and nakakagulat kasi okay naman yung speaker nila kasi both of them is Dolby Atmos. And hindi naman ako naka-experience ng basag or distorted na sound sa kanilang mga speakers. So, dumako na tayo mga sis-Mars sa battery. Battery capacity nito, meron tayong 5,520 mAh battery capacity na meron 45 wire charging and 18 watts reverse charging. So, pareha sila ng kanilang battery capacity. So, pagdating doon mga sis-Mars, halos tayo lang naman sila. So, dito na tayo magkakatalo sa presyo. Masasabi ko talaga na pagdating sa presyo is mas okay talaga si Poco M8 5G. Though, okay din naman si Xiaomi Redmi Note 15 5G. Pero kasi medyo pricey pa siya for me. Ako lang, base lang sa akin. Kasi parang nag-range pa tong Xiaomi natin or itong Redmi Note natin na nasa around 9 to 10,000. While itong si Poco M8 naman natin na 5G is nagre-range na lang siya ngayon ng 8 to 9,000. So, dumako na tayo mga mare sa conclusion, sa kung ano bang masasabi ko, ano bang mas okay bilhin, or ano ba ang mas marerecommend ko sa inyo January 2026. Well, actually, it really depends na lang sa standard nyo or sa budget na meron kayo. Kasi base naman sa specification, kasi inisa-isa ko na kung yung specification nila, kung yung pinagkaiba nila. Kung may na-miss man ako, you can check the website. Pwede nyo tignan doon kung ano yung specification nilang dalawa. And tignan nyo na lang kung ano yung mga na-miss ko. Pero parang wala naman ako na-miss anything. And yun nga mga mare ko, base naman sa sinabi ko kanina, halos wala talaga silang pinagkaiba. Yun lang, magkakatalo lang tayo if by any chance na naglahanap ka ng Android phone na siguro below SRP na medyo pa-budget friendly na. So, I'll go with the Poco M8 5G kasi nga, nasabihin na natin 8,000 and ang pinaka mababang storage na makukuha mo is 8 GB of RAM with 256 GB of ROM. While si Redmi naman natin mga Mariko is 6 GB of RAM with 128 GB of ROM. Tapos ang presyo niya pa is nasa around 9 to 10,000 pa. So para sa akin, mas okay nang bilhin si Poco M8 5G kasi hindi naman ganun kalayo yung kanilang pinagkaiba. Lalong-lalo na sa display, sa chipset, sa battery, even the speaker, sa camera module. Ayan, magkakatalo lang talaga tayo. Actually, napansin ko lang, magkakatalo lang talaga tayo pagdating sa camera and pagdating sa storage. Kung gusto mo ng malaking storage at okay lang naman, nasa mid lang naman, kasi pagdating sa camera talaga, ang usapan, I'll go with the Xiaomi. Pero pag gusto mo lang ng pag gusto mo ng mataas na storage, nasa mid-level yung camera, and okay din yung chipset, yung, the size, the screen, 120Hz refresh rate,
the price, ayan, I'll go with the Poco M8. Pero kung ang hanap mo naman ay Android phone na okay for content creation, and yun nga mga mare ko, okay din ang chipset, okay din ang size, ayan, I'll go with the Xiaomi Redmi. Kaya magmamatter na lang talaga yung buying decision if ang hanap mo talaga is, hindi ko naman sinasabi na hindi pwedeng pang content creation itong ating Poco M8. Pwede mo pa siyang gamitin pang video, pang reels, or anything. Pero syempre, mas advanced pa rin talaga si Xiaomi Redmi Note 15 natin pagdating sa specification ng kanyang camera. Kasi 108 megapixel, merong 8 megapixel ultra wide. So, perfect na yun mga sis-Mars if gusto nyo mag-start, mag-vlog, mag-reels, or mag-a day in my life content, mga ganyan. So, pwede na siya. Sa Poco din naman, pwede naman siya 50 megapixel, pwede din naman yan. And then 2 megapixel secondary camera. So, kung hindi naman kayo sobrang picky sa mga, kasi may mga nakuha naman akong photos using this Poco and hindi naman siya ganun kapangit. Masasabi ko lang talaga na mas advanced lang talaga si Xiaomi, si Redmi, si Note 15 natin pagdating sa camera. Kaya, if naghahanap ka ng Android phone na budget friendly pero hindi ganun kaganda ang camera. Hindi ganda. Sabihin na natin siguro nasa mid yung quality ng camera pero mataas ang storage, go with the Poco M8. If naghahanap ka naman ng Android phone na okay sa lahat din, maganda ang camera, pero yun nga lang, mababa ang, pero para sa akin, 6 GB of RAM with 128 GB of ROM, pwede na yun. Marami naman na kayong malalagay doon. At pwede na din naman kayong gumamit ng expandable na SD card which is 1 tera. So, pwede na yun mga mare ko. Kaya mamatter na lang yung buying decision if magkano yung budget nyo. Kaya again, mga mare ko, if gusto nyo bumili, mas mura nyo na lang mabibili yan dito sa online. Kasi pag bibili kayo sa mall, SRP yan, walang voucher yan, walang discounted price yan. Pero pag dito po sa online nyo binili, mas mura nyo na lang mabibili itong mga Android phone na to. Pwede kayong mamili between the Xiaomi Redmi Note 15 5G or the Poco M8 5G. So, both of them is okay, magmamatter na lang talaga yan kung ano ang preference mo pagdating sa Android phone. So, yun lang. Heads up lang mga sis-Mars. I'm not a pro when it comes po sa reviewing ng mga tech. I'm just sharing you guys my thoughts, my feedback, and also my experience with an Android phone. So, once again, my name is Maring Ana. Thank you so much for watching. Don't forget to follow me on my TikTok account, A_Malonzo. Please do subscribe here to our YouTube channel for more updates, thoughts, feedback, sa ating mga gadgets and so forth. So, thank you so much for watching and